Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin kung saan ay posible daw po itong bumagsak sa presyong $36,000 ayon po sa isang kilalang analyst. Yan, nagbigay po siya ng babala tungkol dito na posible raw pong bumagsak si Bitcoin ng sa presyong $36,000. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay a recent analysis by prominent crypto trader Josh Olszewicz, known as X, as Cape Nocton. Yan po yung pangalan niya dito sa X, si Carp Noctom, suggests that Bitcoin might see a drop to the $36,000 range. His bearish case is based on the daily Kijun line. Kaya yan, siya po ang nakapagsabi na posible pong bumagsak sa mga susunod na araw si Bitcoin hanggang sa presyong $36,000. At yung kanyang naging basihan po rito ay yung tinatawag nilang daily Kijun line. Furthermore, he advises that setting a stop loss on long positions around $42,800 might be prudent. Kaya yan, yung kanyang payo sa mga nagtitrade dyan ay maglagay daw tayo ng stop loss sa ating mga long positions dito sa presyong mga $42,800. Understanding the Kijun line. Ano nga ba ang Kijun line na ito? The Kijun line, a key component of the Ichimoku Cloud, Ichimoku Cloud trading system, represents one of the primary indicators used by traders to gauge potential price movements. Kaya yan, sino po bang marunong gumamit sa inyo dyan ng Ichimoku Cloud na yan? Madali lamang po ito. Nasubukan ko na itong Ichimoku Cloud ay okay naman po siya. Pero ang hindi ko lamang po kasi gusto dito sa Ichimoku Cloud na ito ay masyadong magulo sa trading chart. Yan, pero okay naman po siya. It is often considered the baseline or standard line calculated over the last 26 periods and providing a median price over that duration. A dip below the Kijun line can be interpreted as a bearish signal. Kaya yan, yung kung nagkaroon daw ng dip dito sa ilalim ng Kijun line ay ang signal po ito ay nagbibigay po siya ng bearish na signal. Yan po ang interpretation dito. The green cloud indicates a bullish phase with potential support levels should the price of Bitcoin decline. The fact that the price action is above the cloud suggests that the overall trend is upwards. If the price were to enter the cloud, it might suggest uncertainty or a possible change in trend. And if it were to break below the cloud, it could be considered a bearish signal. Kaya yan, inaabangan pa naman natin kung magkakaroon ng breakout. Kung sakaling nagkaroon ng breakout dito sa ilalim ng cloud ay dyan po siya posibleng bumagsak sa presyong $36,000. Pero ayan, kung pag uptrend naman po siya ay ayan, kaya nakasalalay po sa cloud na binabantayan natin dito. Hindi pa naman po siya nakakasiguro na babagsak talaga ang presyo ni Bitcoin sa $36,000. Ayan, kung pag base case scenario, kung sakali lamang na nabasag yung cloud na tinutukoy dito ay ayan. Ito po yung kanyang chart dito. Ayan, nakikita po natin dito. Ayan, yung cloud, ito po yung kulay red at saka kulay green. Ayan. Ito yung mga line, yung Kijun line na sinasabi niya rin dito. The crypto market remains in limbo. Over the past 24 hours, the cryptocurrency market has witnessed Bitcoin consolidating its position, with minor fluctuations indicating a period of stability after recent gains, according to CoinGecko. Ayan, ayon daw po kay CoinGecko ay nananatiling nagko-consolidate ang market price ni Bitcoin sa ngayon. Ethereum has mirrored this steadiness, maintaining a similar percentage change. Kaya ayan, ganun din daw po kay Ethereum. Binance Coin and Ripple affiliated XRP have also experienced slight increases together with other major altcoins. Ayan. Pagdating naman daw kay BNB, kay XRP at maging karamihan sa mga major altcoins ay nakaranas na rin po ng bagyang pag-angat sa kanilang presyo. Kaya ayan, mukhang medyo mahina ang bullish momentum ng crypto market sa ngayon.
At yan, ganyan po talaga katindi yung galaw ni Bitcoin. Kung ano yung sitwasyon ni Bitcoin ngayon ay ganyan na rin po yung mga sitwasyon ng halos lahat ng mga major altcoins or karamihang mga cryptocurrencies. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.